They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sabay opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro at Mega Manila. Medyo makulimlim, maulan-ulan, mamasa-masa ang kalsada. Kaya ingat sa mga drivers natin na pumapasada at syempre sa mga riders din. Ingat po kayong lahat. At syempre mga pangga, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na ang Chika sa Arena. O ano? Ano ako? Chika sa Arena, hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Ako nakakaloka, diba? Kasabay nga naman ang 2 araw na pagpapahinga. Muli na naman natin matutunghayan ang bakbakan sa mundo ng PBA. Parang matagal ko lang hindi naririnig yung salitang bakbakan. Oo, diba? Talaga ba? Sa mga pelikula dati ko naririnig yan. Gusto mo makipagbakbakan? Umaatikabo. Gusto mo ba muli ng umaatikabong bakbakan? Ay, nako. Kung gagawin ni Lindsay yung caption Gusto niya. mo ba literal na bakbakan? Bakbakan talaga yun, Day. Gusto mo ba yung literal na bakbakan? Ano, saan? Sa media room. Bahala ka dyan. Di ako atro sa'yo. The views and opinions of Kapitana Sisa should not be reflect. Anyway, mga panggan, ako after 2 days nga ng pagpapahinga, muli na naman natin matutunghayan ang labanan o bakbakan sa pagitan ng mga kupunan na naglalaban-laban ngayon para sa elimination round pa din ng PBA All-Filipino Cup. Hindi ba mamayang gabi matutunghayan natin sa Ninoy Aquino Stadium ang magiging puksaan sa pagitan ng NLEX Warrior. Di ba ang puksaan ginagamit yan sa mga peste? Hindi pangpatay ng mga daga, kulisap sa palay. Puksa. Oo. Shootan. Gano'n. Labanan sa pagitan ng NLEX Warriors at ng Northport. Samantala naman ang San Miguel Beerman ay makikipaglabanan sa Converge mamayang gabi yan. Hindi ba? Dahil 2 days nga sila. Natatawa pa rin ako sa puksaan sa court. Ay, bakit ba? Na nakakaloka. Puksaan, totoo naman. May mga ganyan. Talagang niya, pinangatawanan niya. I-push natin. Alam mo yun, para po sa kalaman ng lahat, meron pa hanggang June 15 na magiging laban-laban. O laban. Ano ba? Ginugulo mo kasi na yung aking. Sige lang, sige. Ang ating magiging labanan para sa All-Filipino Cup bago tuluyan itong umusad para sa quarterfinals ng PBA All-Filipino Cup. Samantala naman, bukas naman matutunghayan natin ang ikatlong laro
para sa final round ng Eastern and Western Conference na nagaganap ngayon sa pagitan ng OKC Thunder at ang Indiana Pacers. Bukas po magaganap ang labanan sa home court mismo ng Indiana Pacers. Tuluyan nga bang maungusan ng Indiana Pacers ang OKC o tuluyan din silang lalaban para makuha ang ikalawang panalo para sa final round ng NBA Eastern and Western Conference? At sa iba pang balita, Mare, pasok! Inanunsyo, Mare, ng Philippine National Bobsled League ang Skeleton Association Skeleton Association ang pambato ng Pilipinas sa nasasabak sa qualification races para sa 2026 Winter Olympics. Ang pambato nating duo ay sina ASW Rhea Bitogo. Ayan. Sumalpong at ang ASW Shirley Salamagos ng Philippine Coast Guard na lalaban sa Lake Placid, New York, Park City, Utah at sa Whistler, British Columbia. Matatanda ang nasungkit ng ating bobsled duo. Alam mo yung bobsled? Ano yun? Yung parang sa snow sila gaganong-ganon. Yung may nakasakay dun sa ano. Yung parang sleigh. Ayan. Yung sleigh ng reindeers. Correct. Ang silver medal ng 5th Korean Cup at kasalukuyan silang nagsasanay sa Pyeongchang, South Korea. Ayan. In fairness. Sa kabilang dako, Mare, babawi ang Alas Pilipinas. Bakit? Dahil ang sabi ay must-win situation ang hinarap o kinaharap ng National Women's Volleyball Team sa nalalabing dalawang laban sa 2025 ABC Women's Volleyball Nation Cup para makapasok sa semifinals. Makakaharap nila ang New Zealand New Zealand mamayang 4 p.m. at tiyak na pagbubutihin ng ating atleta ang laban matapos matalo kontra Iran noong June 9. Napanood ko nga yun, 'di ba? Yung mga players natin ngayon parang consist of universities ng NU. 'Di ba? Kaya para sabi ko unang kong tinitingnan, pinanonood ko nung Sabado, yung laban nila against Iran nga, 'di ba? Alam mo yung sabi ko, ay sino 'yan? Mga players ba 'yan, mga talagang alam mo 'yon, ng PBL ba natin 'yan? Yung mga Creamline, yung mga Chocomucho. Sabi ng kuya ko, hindi, parang universities ang kinuha nila para lumaban sa ibang bansa. Hindi ilalakad kundi Iran. Iran, 'di ba? Na nakakalok. Taray no, nakikipaglabanan sila ng volleyball, 'di ba? May mga ganun pa din. May correct. Balot. Sa bagay hindi. Kasi nila yung tradisyon. Custom nila yan. Pero syempre, 'di ba, patuloy pa rin po natin ipagdasal na makausad po ang ating Philippine team, lalong-lalo na dito sa Women's Volleyball League na ito. Hihingan ko nga lang ng konting kuro-kuro tungkol doon sa naibalita kanina ni Lindsay. Ano? Itong si pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao, binigyan niya ng score na 0 sa kanyang isipan. Sino? Ang ang politika. Sabi niya, ang politics daw ay dirty. Dirty daw dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo doon? Wala daw yung politika sa utak niya kasi ang politika daw ay dirty. Bakit siya tumakbo ng nakaraan? Diba? So, na-dirtyhan siya dati? Hindi. Ang ibig ko sabihin, kung sasabihin niya yun ngayon, ano yan, diba? Pag talo, ang daming kuda. Pag panalo, diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi, pero alam mo, i-good luck na lang natin siya kasi may laban siya eh. May laban siya. At i-represent ulit niya ang Pilipinas. Diba? Patuloy natin naman, iwagayway ang kanyang kamao. Sana ay maipanalo niya kagaya ng maipapanalo nila kapag correct! Naku, eto na mga pangga, kung ikaw ba naman ay talaga naghahanap din ng mga applications or mobile app na talaga nga naman para makakuha ka ng mga latest scores and information ng iyong mga inaabangang laro worldwide, diba? Tulad na lang PBA, PBL, NBA, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang aba. Eto na, mag-download ka lang ng Arena Plus app sa iyong cellphone. Bakit kanyo? Bakit? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito ang magpapabago at paraan mo ng pag-i-enjoy sa iyong mga paboritong laro. Hindi ba? At pwede mo rin namang masubaybayan ito ng mga live games gaya ng sinabi ko, diba? Yung mga latest scores, informations, and everything, diba? Gamit
lamang ang kanilang web-based or mobile application gamit ang inyong mga cellphones. Dahil sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na anytime, anywhere pa. Oo, di ba? Oo. Ginetlak ng bakla. Oo. Ang Arena Plus, Mare, ay license ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng mga user. At dahil gusto nating astig ka, astig rin, dahil astig na astig ang endorser ng Arena Plus. Dahil kapag naglaro ka dyan, kaastig mo. Ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang Pinoy Pride. Na umaariba naman sa mundo ng NBA ang phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. Hi, babe! Ayan. Wow. Kaya nga naman gawin pa natin mas astig ang ating experience na, alam mo yun, sasabayan natin yan ang pakikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Wow, ang ganda-ganda niyan, Mare. Ano? Paano nga ulit yun, Mare, kapag Halina, halina sa Arena. Arena Plus. Astig sa sports! Ayun. Dapat ka, astig sa sports! Ganon, diba? Ang Arena Plus, Mare, officially sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Oo, diba? Kaya nga naman download ng Arena Plus app in Google Play and App Store. And you can also watch it live at arenaplus.ph. Tandaan po natin sa Arena Plus, astig sa sports. At syempre, itong paalala lang lahat at ng PAGCOR that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na muna tatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number NKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Ayan, likot We are number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ang pangit ko pala pag walang headset. Para akong munggo. Hindi na ako makaganon sa'yo kasi tinetherapy ito, Mare. Bibili na lang ako ng pangganon sa'yo. Ang pangit pala nung dapat tatanggalin ko ulit, Di ba para akong munggo? Bakit? Bakit ka magiging munggo? But anyway, sa akong mga pangga, hello pa rin mo sa ating mga pangga na patuloy pa rin nakatutok sa kanilang mga radyo at nasa talipihitan na 106.7 Energy FM. Radyo o talapihitan? Hindi, kasi yung radyo, ang talapihitan, di ba yung tuner? So doon ka makikinig sa ganon, ginaganon? Sa tuner, sa talapihitan, hahanapin nila 106.7. Pero kanina may nakakita sa'yo naglalakad daw sa Green Hills. Saan? Anong ginagawa mo doon? Naglalakad sa Green Hills. Ayun, tignan mo yung komento nandun sa itaas, sa tabunan na. Hindi kaya ako hindi ako naglakad-lakad. Pero po kapitana, nakita kita naglalakad sa Green Hills, nahiya ako magpa-pick solid energy. Saan? Kailan yan? Naglalakad sa Green Hills? Kailan mo pa nakita? Minsan si Kapitana Sisa nadadaanan ko din naglalakad dyan sa kanto. Oo. Wala lang. Gusto ko lang kasi alam mo, nangangarap ako na minsan sana makapulot ako ng grass. Lalo na malapit ang birthday niya. Oo nga. Hindi pa namin nabubuo yung pang-lechon paksiw. Tama. Wala hindi na yata. Sarsa pala. Diba? Yung ano? Ate Teresa. Ay! Ate Teresa, pwede po kayo, diba? Yan. Magpalitsyon naman po kayo. Kahit yung maliit lang. Pero wala na daw tayong lechon sa anniversary. Matagal pa naman yun. Next year pa. May 6 months pa pwede mag-ipon. Makakapag-ipon pa. Ate Teresa, ayan ang ating mga fairy godmothers. Diba, hello pa rin po sa inyong lahat. At si Chair Lala. Oo. Yan. Chair Lala, na-send ko na po yung photo. Ang bakla tinatanong,
ng chair, ako'y nahihiya para sa mga ganyang gagawain mo. Tinanong. Pag tinanong ka, sumagot ka kasi. Ako kasi, nahihiya talaga ako. Sabi, Takors, nasa US ako ngayon. Baka may gusto kang ipasabay. Siyempre, medyo nahihiya ako kasi baka mamaya, di ba? So sabi ko, press powder lang po yung ganitong brand. Chu-chu-chu. Okay, nabili daw na niya. Tinanong kong sinabihan ka ba ng Chair Lala kung anong gusto mo? Oo, anong hiningi mo? Chanel na ba? Wow! 100,000 ate. Ay, hindi. Kasi tinanong naman niya ako, diba? Kung bibili naman niya yun, di masaya. Kung hindi naman, di okay. Pero kahapon, nagpadala na ako ng specific picture. Ito po yung bag na gusto ko, ha? Wow. Hanapin mo. Ano mangyayari kung hindi ibigay ni Lala Soto ang iyong bag? Eh, di wala. Diba? Di hindi natin sa iba. Ay, nako. Hindi ko hindi niya ibibigay. Hingi ko kay Jojo Mendres. Total, di ba? I love you, boy. I love you, boy. Di ba? Na nakakaloka. Total naman, pinamimigay mo naman din lahat ng bags mo. Diba? Kaya nga. Hayaan niyo po kaming pumili muna ni Tita Cora bago niyo po. Tsaka nasilip po namin yung bag niyo na nakaraan nilapag niyo. Ang daming pera. Oo. Alam mo, kahit isang bundle lang po doon. I promise. Pakurot naman po sa yaman niyo. Oo. Magbahagi po kayo. Kung ayaw nyo kami naman ng kumanta na I love you, boy. I love you, boy. Anyways, naku mga panggayan to ng chika natin, diba? Kidding aside, diba? As in talagang nga naman na halos sumasakit na nga daw ang ulo ngayon ng GMA7! Bakit? Dahil nga dito kay Coco Martin. Bakit nga? Hala, ano bakit ganyan naman yung mukha ni Coco dyan? So parang sinasabi nga niya, diba? Parang sinasabi ng ilang mga netizen, parang daw nahihirapan na daw ngayon ang GMA7 kung anong programa ang itatapat kaya kaya Coco Martin sa Batang Quiapo. Kasi diba nung nakaraan, kung inyo pong matatandaan, akin pong iniulat dito, diba, nung nasa bakasyon si Tita Cora habang mi-meet and greet siya noon sa kanyang doktor, ay naibalita natin na dapat palang ang unang naka-assign na itatapat sa programa ng Batang Quiapo ay yung teleseryeng gagawin ni Jeneline Mercado at Dennis Trillo na Sanggang Dikit. Pero, naiba na naman daw, mukha daw yatang hindi na daw ito itatapat ngayon. Mukhang nakaisip na naman sila ng paraan kung ano nga ba ang papwede ipangtapat dito sa programang Batang Quiapo. At naisipan nilang ipantapat ang 4 na brilyante mula sa Encantadia ng mga sangre. So, alam mo yun, again sa Batang Quiapo and of course Sangre, dahil starting June 16 daw pala, ay mapapanood na nakatapat ng alas 8 ng gabi ng Batang Quiapo ang Sangre, The Encantadia Chronicles. Ano namang sinasakit ng ulo ng GMA7? Kasi nga 'di ba nung una nga kasi 'di ba ang dapat ipapantapat nilang programa diyan, yung Sanggang Dikit ni na Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Parang sabi na ay wititiit ibahin na lang. Tapos ang lolong pala mapapanood daw po muli. Ay mapapanood bang muli or ipapalabas? Pero sa ibang time slot na. Kumbaga ibinabashat, diba? Kasi nga naman sa ratings, di ba matatapos na yun? Oo. Binabalang siya sa ibang time slot. Tapos, eto nang papalit, diba? Na nakakaloka. Diba? Sinubukan yung itapat sa Buaya, hindi umubra. Ngayon naman, eto sa Brillantes. Ano na susunod yung ipapantapat? Manika? Ganon? Bakit mo naman itatapat sa manika? Yung mga mangkukulam ba? Alam mo, maganda niyan, itapat niyo sa 24 oras yan. Alas 8 yung 24 oras. At saka para mas makulay o kaya sa color bar. Yung pagkatapos ng Philippine National Anthem. Bakit ba, 'di ba? Alam mo kung nahihirapan man, sabi nga ng ilang mga netizen, kung nahihirapan kayo kasi syempre, 'di ba? Ang pangit nga naman sa ratings kapag syempre binebenta nila yung mga programa nila. Eh mas 'di ba, mas gusto ng ibang kliyente or produkto or suppliers na sa Batang Quiapo kasi kahit online and of course, 'di ba, napapanood sa A to Z, Channel 5, tapos Kapamilya Channel. Sabi nga nila, bakit hindi na lang din nila kunin as content provider etong ABS na Batang Quiapo sa oras na yan?
Diba? Merong balita ko kasi may parang hindi magkasundo sa ganon. Syempre lalo na ngayon ang Batang Quiapo ay umi-air pa rin sa sa TV5. Sa TV5. Oo. So parang Syempre, 'di ba? Dati nasa TV5 tapos So dating kagalit nilang ABS, ngayon ng TV5 ang kagalit nila. Wow, obvious ba? di ba nga yung yung sa may ewan ko kung paano itatawid dito, pero syempre nagtampo ang GMA7 dati sa sa TV5 nung kasi nga naman. Itbulaga. Naalala mo ba? Nagkaroon kasi, hindi, sa bagay, oo nga. Oo. Pero, wala nang network diba war. Kasi hindi naman kasi sila yung humabol eh. Diba? Actually, ang nagkaroon ng problema nun, Tape Incorporated tsaka ang TVJ. Kaya ang umalis sila sa 7 para lumipat sa 5. Pero hindi natin alam, Mare, kung may pwede bang gawin dati ang GMA7, sana mas pinotektahan nila yung TVJ. Sa pagitan ng dalawa. Kasi di ba hindi produce ng Black Timer yun yan, Tape Incorporated, di ba? Kahit naman dati pa sa mga pinanggalingan nilang channel, di ba? Channel 2, Channel 9, 13. Which is pwedeng gawin ng GMA7 na sila na mag-produce ng Itbulaga sana. Kaya lang hindi nila makuha kasi nga, di ba, pinag-aawayan pa nila. So parang gumanon niya yung si GMA7, wala kaming kinalaman dyan. Oops! Ganon! So, malamang yun pa rin ang dahilan kung bakit ganon nga. Diba? But anyway, yun nga, as in talagang nakakasad lang kasi na parang tipong, talaga ba, mga netizen, laging kukumpara nyo kay Tanggol? Diba? Na sila na nga itong walang prangkisa, wala silang channel, kumbaga masaya na sila na, alam mo yung mabigyan sila, buksan sila ng pintuan tulad ng TV5, A to Z, diba? Ng All TV, diba? Binigyan sila ng oportunidad para umeret makapagbigay ng mga kwalidad. Kalidad. Kalidad. Na kalidad ng mga proyekto para mapanood ng mga netizens, 'di ba? Ay Maria, in connection diyan sa chika mo tungkol sa Sangre balita ko ay napakaganda nga ng trailer na nilabas ng Sangre at pati yung MediaCon na nilabas at ginawa kamakailan lamang. Talagang sinabi ng mga kapatid natin sa pamamahayag na dekalibre ang ginawang Sangre, itong Sangre na napapalabas sa GMA7 at malapit na yan. 'Di ba? Sabi ni Jeff, ang layo kasi ng narating na ni Tanggol, mayor na siya ng Maynila. Hindi, vice mayor. Sino ba pinoportray ni Tanggol? Si Mayor Isko ba? O si Youth Servo? Mayor. Hindi, kasi nung una nagva-vice siya Tapos iba yung chairman niya ang inaano niya as congressman. Nanonood tayo. Malayong hindi si Mocha Uson ang pinoportray ni Tanggol. Hindi, baka ilipat muli ang mayon. Bakla ka. Ayan, parang na blind item pa yon, bida ng lolong. Bida ng lolong, sinisisi kung bakit di matalo ang Batang Quiapo. Alam mo, hindi maiiwasan yan. Minsan papatawag pa yan sa opisina ng ng boss, ganyan. Tapos, syempre tatanungin, anong nangyayari? Diba? Lalo na yung produksyon, anong nangyayari? Bakit hindi makausad? Diba? Hindi lang naman sa GMA7 nangyayari to. Even sa TV5, malamang sumasakit din ang ulo nila. Kasi nga, diba, na parang tipong, provider sila. May mga portions, may mga teleserye tayong napapanood, but still meron sila kasi mga sariling produced na mga teleserye na sinasabi nga din lagi na papantapat kay Tanggol. Katulad na lang, diba, yung Totoy Bato ni Kiko Estrada. Bakit di gawin din ng GMA7 ang Totoy Mola, diba? Si Jay Manalo, gano'n. Si Ruro Madrid ang nyo, di ba? May Totoy Bato, may Batang Quiapo, Totoy Mola. Di ba? Remake lang. Yun ang sikreto ngayon, di ba? Kasi di ba yung Totoy Bato, remake din yon, di ba? From FPJ. Bakit hindi gawin ng GMA7 ng mga remake? Alam mo, para matalo nyo si Tanggol, isang paraan lang yun. Ano? Maghubad kayo lahat para tanggal ang programa. Hindi ako yan, Hindi ako nagsabi niyan. Para tanggal ang programa. Sigurado X kayo sa MTRCB. Talo. Oo, yun. Talo. Hindi kayo mananalo. Huwag niyo pakinggan si Sisa. Malolotlot kayo dyan. Alam niyo, pinakamaganda niyan, kasi patok ngayon yung mga remake. Ibalik niyo yung mga ganyan, yung Machete. Correct. Diba? Ay, bakla ka kapag alam mo, bagay kay Ruro Madrid ang Machete.
Pwede. Di ba? Di ba? Nagawa ng Machete dati, di ba? Oo, ni Aljur Abrenica. Aljur Abrenica. Oo. So, di Ang comedy. original kasi niyan, 'di ba, si Cesar Montano. Oo. Ang taong Machete. Oo. 'Di ba? Ang Adonis of Philippine cinema ay si Gardo Versosa. Correct. 'Di ba? Pwede naman gawin niyo pero katatawanan na lang, matsaka, mga ganon, diba? hindi machete, 'di ba? Ang taong kahoy o ang baklang kahoy. Na pinagbibidahan ni Super Tekla, ganon. Hindi, alam mo yung poka? Anong poka? Yung ibon na gumagano. Kakatu? Kakatu. O, di ba? Gawin mong teleserye, poka. Ang baklang kakatu. Tinutok-atoka niya si Machete. Habang nilililok niya si Machete sa kahoy. Uy, gusto ko maging kakatu. Kakatu. Kung ikaw magiging kakatu, sinong lililukin mo? Alden Richards. Diba? Maganda ang katawan. Diba? Maganda ang mukha. Walang ang ganda nga. O bakit? Diyos ko, naalala ko na naman Iba na naman yung yung camel napupunta ka na naman dun sa Kaya nga hindi na siya nagpapapicture ng nakacycling May kilala nga ako mga columnists, binablind item nila. Obvious naman na si Alden. Oo, di ba? Parang nakakaloka kayo. Talaga, bakit ba natin pag-uusapan? Nakatingin. Yung Felix Bacat. Oo. Di ba? Hayaan nyo lang. Kasi di ba, Mare, may mga lalaki na minsan Sabi ni Rhea Saiton, bakit di daw gawin title? Totoy mo. Totoy Mola. O kaya pwede magandang title, alam mo kung ano? Patotoy. Diba? Papa ni Totoy. Diba? Ganon. Patotoy. Papatoy. Ganon. Ano mo ba, marami pang yung pasan ko ang daigdig na pinagbibidahan ni Yobab. Ay, paano? Pasan siya ni Kevin Montelian. Pasan niya dahil nasa kanilang maling nagawa. Oo. Diba? Ano pa ba? Mga pwedeng i-remake. Kasi usong-uso talaga yan. Di ba? Yung Kampanerang Kuba nga dati, di ba? Oo, di ba? Tapos yung Jezebel. Blusang Itim. Correct. Ginawa ang din. dami. Di ba? Blusang Itim na yan, ang gumawa niyan. Parang yung Blusang Itim na yan, parang ni-remake yan as Hiram na Mukha ni Heart Evangelista under GMA7 yan before. Di ba? Ano nga yung may gano'n si Melissa Ricks dati? Beke? Kambal sa Uma. Beke. Kambal sa Uma. Si bakla naman. Kung ano-anong iniisip. Sabi mo kasi nakaganyan. Hindi kasi di ba bakit siya ng mukha di ay ng kamay dito? Papunta dun sa kuba niya. Bakit na mukha niya dinunggol? Hinedbutt. Bumakat yung... Hindi siya sinampal, hinedbutt. Kaya yung mukha bumakat dito. Daming ni Sisa. Pa-shoutout po muli, Rigor family watching here. Alam mo, pa-shoutout kayo ng pa-shoutout every day. Jessie, hindi namin maramdaman na nasa Macau kayo. Diba kapag nasa Macau, nakakaluwag-luwag? Inday and the Golden Bibe. Diba yung mga pwede. magaganda? Oo. Yung mga ganun sana yung naiisip nilang i-remake. Lolong and the Golden Bibe, ipahabol niyo yung bibi sa buhaya. Nangitlog si Lolong, ganun. Ay, but in fairness naman sa Lolong, ginawa naman nila yung best nila para nang sa ganun ay makilala. Nag-part 2 nga diba? Kasi kung maalala nyo, diba, nag-viral pa yan kasi si Lolong dinala sa fishport sa Cavite. Oo, diba? Tapos pinadala pa si Lolong yung ulo ni Lolong sa mga influencer. Diba? Pero yun nga lang, diba? Tegi na ba yung buhaya na yun? Hindi ko, yung original na Lolong, nasa museum. Nasa National Museum. Sa mga gustong makita si Lolong. Lolong ba ang pangalan? Hindi ba, ano bang pangalan? Lolong ata nga. Di ba yung nahuling pinakamalaking buhay sa Pilipinas, Lolong? Labong. Hindi. Huwag kang mag-invento. Diba? Under ABS-CBN yon Kapitana Sisa, yung hiram na mukha. Sorry. Thank you. At kinorek mo ko doon. O kaya gawin niyo, alam mo, balikan niyo po yung mga dating bumenta yung mga show sa GMA7 kagaya diba? ng Extra Challenge. Oo, yun. Diba? Diba? Na sana buhayin muli para nang sa gayon na
'Diba? Yung kinagiliwan talaga na pumatok sa tao at talaga kung gusto nyo rin naman magkaroon ng exposure yung mga artista nyo, 'diba? Yun, pwede nyong i-guess doon lahat kasi 'di ba nung panahon ng Extra Challenge sila Paolo Bidiones yan, 'di ba? Parang tawag dito, puro mga artista ang gine-guess nila diyan para gumawa ng challenge. Oo, o kaya yung ano, Paolo pwede Bidiones and Miriam Kiambao yan with Ethel Ethel Buba, Buba. 'diba? Na naging si Bubay na kasi, Oo. 'di ba nag-away pa sila ni Karen de los Santos, Oo. de los Reyes, 'di ba magalit? Oo. Survivor Philippines, mataas ang ratings ng Survivor Philippines, Oo, ha? 'di ba? Yung mga ganyan. Okay, 'di ba? Hindi pa naman ginagawa ng ABS-CBN ng Bet on Your Baby. Oo. Bakit hindi nyo kunin pero palitan yung konsepto? Yung mga Di ba bata yung sa pabelya, ilagay nyo lahat sa gitna, 'di ba? Pag halo-haloin yung mga bata, tapos yung mga nanay, hulaan nyo kung sino yung anak nyo. Bet on Your Baby, di ba si Judah yung nag-host niyan? Oo! Di ba? Sa ABS yan eh. Ganon. Yan yung huli niyang ginawa. Hulaan nyo kung sino yung mga anak nyo, ilagay nyo sa isang lalagyan. That's diba? yung Battle of the Brains. Oo, ang daming pwedeng gawin. Diba? Ay nako, Ibalik wrong ka. spelling, Luwalhati Cardel. Wrong spelling is wrong. Oo, ibalik ang Karamiya. Si Blues Clues. High five. Oh, di ba yung Blues Oo. Clues yung ano nito? Yung- Naging controversial yung host nitong lalaki. Correct. Diba? Naging Judictus Benedictus. Mm. Di ba? Hindi, lumabas na siya kamakailan lamang. Ang Yung magaling na. Blues Clues, wow. Ay. Ibalik, ang ula. Oh. Ano yung Oo, ula? si Judy Ann Santos yun. Ula? Ano nga yung show Yung na batang ula? yung batang taga-gubat, natural. Alam nga naman, Hunter. taga Maynila. Ula ang unang aswang. Wag. Hindi, ula. Yun. Si Judy Ann yun ang gumawa nun. Diba? Tas ang OST niya, ula, 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 la. Oh. Ganun ba? Diba? Walang Kapuso iya mo, talaga. lalaskodo. Ang sama ng ugali mo, Jeff Oliver. I have yun! Kapuso mo, Lala Soto. Uy, magalit si Maring Jess. Oo nga. Wag Tsaka naman hindi ganun. makakalipad si nakakalipad lang ng team ni Lala Soto Oo, papuntang US. Pabalik na nga ng Maynila. Oo. Diba? Anyways. Naku, Uy, ang daming nakakaloko. magagandang shows na pwedeng i-remake kung hindi yun, talaga diba? mag-create ng na views. Sana, hindi lang yung tipong sana, wag naman yung tipong kasi kailangan tapatan si ganito. Hindi naman siguro itinatapat kasi syempre negosyo Alam mo, yan. pwedeng gawing katulad na lang yung kay Dennis Trillo tsaka kay sino ba to yung ex-husband ni Carla Abellana? Si Tom Rodriguez. Oo, yung may husband's Oo, ang lovers. tagal nang wala mga LGBTQ In fairness, shows. yan ang isa sa mga pumatok na teleserye talaga na hindi kinaya ng ABS-CBN kahit anong itapat nila. Na lahat ng tao nakatutok doon sa may husband's lover na Correct. yan. Diba? Dapat yung mga ganon. Actually, pangarap yan ni Yoli ng Pandakan na magkaroon ulit ng remake yung My Husband's Lover. Diba? Sino kayong pwedeng gumanap dyan? O, diba? Pwedeng Sabi naman ni Marcino. pwedeng si Alden, no? My Husband's Lover. Sino pa ba? Alden. Tsaka, Sino pa ba ang mga mga hot sa GMA7 ngayon? Si Ding Dong. Oo, pwede. Diba? Ding Dong at saka Ding Dong Avansado. Pagbibilang sila ng 3.25. Ay, hindi pala! Si Marco Season yung 3.25. Mali. Oo nga, no? My Husband's Lover. Oo, diba? Oo. Mitch Rio. Ibalik sa GMA drama. O, Si diba? Kogi Domingo. Ibalik ka. Oo, diba? Pero nakakamiss yung mga yun. But anyways, diba? Sana nga lang, diba? Ula ang Batang Gubat at ang Golden Bibe na may unang aswang. Sabi ni Mark, ibalik sa GMA ang Darna. Oo. Ay, oo nga, no? Sino ba pwede mag-Darna sa GMA? Sa tingin, Bakit hindi niyo subukan si Mika Salamanca Ay, wag, baka hindi kasi masyado siyang tisay. Sino pa ba? Kasi di ba pag Darna, dapat talaga medyo morena. Morena. Di ba? Si Wilma Dazen. Mas Pwede. morena. O kaya si Mika ng Bubblegum. Ano si Darna nababad lang kasi sa kalilipad? Ay, di ba may Black Darna? O, meron. Yung costume lang, Oo. si Katrina Halili yun. O kaya
Black Dar na naman kasi puro red. Diba? Tapos gawin mong Red Rider? Dahil nag-Black Rider na sila, ganon? Hindi, kunwari, siya? Movie driver. Oh. Total, naka-helmet naman si Jane De Leon nun, di ba? Oy, si Angel Locsin naka-helmet siya nun. Oy, hindi naman ganun kalaki yung helmet nung pagkakaano. Ah, talaga? Tsaka si Angel Locsin pa din ang may hawak na record na pinakamataas na ratings. Nahiya naman si Ate V. Hindi, siya. Dala-dala niya yung table napkin. Oh. Hindi niya kasi mahawakan pag lumilipad. Hindi pa inipit niya sa pante. Pinagugas kasi siya. Ay, Gov! Biglang sabi kasi, oy, shoot na. O, hindi nakaipit doon yung pamunas ng plato. Oy, alam mo, ma-OT na tayo. Mag-commercial break muna tayo. Oo nga. Commercial break na tayo. Wala nang pinuntahan na magandang basta kung sino magtapat-tapat, gawin nyo, i-consider nyo yung bet on your baby. Lagay nyo lahat yung baby sa gitna. Tapos, bahala kayo manghula. Kung sino yung anak nyo. Sponsored by Pabella, ganon. But anyways, ako OT na ng bongga kakanta pa si Jojo. Anyways, mga panggayang po muna ang ating unang chikahan on Wednesday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. O yun, sasabihin mo. Ay, nako, tagal.